natin yan, yung impeachment na talagang matuloy. Okay. So, ito po mga kaibigan, no, si VP Sara Duterte, missing in action na naman. No? Palagi po siyang missing in action. So, ngayon nga po mga kaibigan ay inuulan, no? Binabagyo po ang ating bansa. At si VP Sara Duterte ay missing in action na naman. So, meron phobia. No? Meron siyang phobia sa tingin ko ha. Kung pagbabasihan ko yung kanyang mga action, umiiwas siya sa mga crisis, sa mga disaster, parang meron talaga siyang phobia sa disaster. No? Talagang umiiwas siya kapag may disaster ay umaalis siya ng bansa. No? O kung hindi man siya umalis ng bansa ay pumupunta siya doon sa lugar na wala yung bagyo or disaster. No? Okay. Matatandaan natin, nagpunta noon si Sara Duterte sa Germany habang binabagyo ang Pilipinas, no? So, kaibigan, yan po, si Sara Duterte, no? Personal trip overseas as PH grapples with severe flooding. Ito po ay nangyari nung July, no? 2024, mga kaibigan, kung saan si VP Sara Duterte ay pumunta sa Germany at sabi niya, ito ay personal trip, ito ay kasama po niya ang kanyang mga kamag-anak na mga kaibigan. So on Wednesday, July 24, as the country was grappling with heavy downpour brought by monsoon wind, enhanced by Typhoon Karina or Gaimi, a photo of VP Sara Duterte wearing a hoodie inside the Ninoy Aquino International Airport NAIA Terminal 3 went viral on social media. This triggered speculations about the reasons why she was flying overseas and southern Luzon were caught in the middle of typhoon that eventually developed into a super typhoon by Wednesday afternoon. So, ayan po mga kaibigan, may calamity. Siya po ay umalis ng bansa during the calamity kung saan ang ating mga kababayan ay binabayo ng siya ay umalis ng bansa at siya po ay nanood ng concert ni Taylor Swift. No? So, doon pa lang anong klaseng vice-presidente yan, mga kaibigan? Inuuna pa ang kanyang personal trip, ang panonood ng kanyang concert sa kanyang idolo. Na alam naman natin, ang public servant, mga kaibigan, ang isang public servant ay dapat po inuuna muna ang taong bayan, di ba? Una ang taong bayan bago ang lahat. Pero dito po kay VP Sara Duterte, mali po dahil inuna po niya ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya bago ang taong bayan, di ba? So, dito po, nakikita natin na siya po ay medyo makasarili. No? Hindi medyo, kundi talagang makasarili. No? So, sa loob lang ng unang buwan ng May ng 2025, ilang beses nang nag-abroad si Sara Duterte. Parang travel vlogger, hindi vice-presidente. Correct, no? Para siyang vlogger na sa travel, no? Hindi po siya vice-presidente dahil sa 6 na buwan po mga kaibigan, parang ang ginawa lang niya ay ang mag-travel. No? Wala nang ibang ginawa kundi bumiyahe habang napapabayaan ang tungkulin, pero may gana pang humingi ng halos 1 billion budget para sa 2026. Yan mga kaibigan mo. Hindi na nga nagtatrabaho, punta sa ibang bansa, nagtatravel, naninirang puri, sinisiraan yung ating turismo dito. Pagkatapos, may gana pa siyang humingi ng 1 billion budget para sa 2025. So, anong kaso yan, di ba? Anong klase na public servant yan, mga kaibigan, no? So, guys, bago po natin ituloy ang ating talakayan, pakishare po muna ang ating video, mga kaibigan. Share ko rin ang ating video, no?
Share po natin ating video, mga kaibigan. Wait share ko lang po sa aking newsfeed sa Facebook. Yan. Kung meron po kayong Facebook, mga kaibigan, no, at hindi niyo pa ako nagpa-follow, follow na rin po, Admin Rich, no? Para makita niyo rin po ang aking mga post sa Facebook. Yan. So, share ko lang ating live sa Facebook. Yan. Yan. Pagkatapos, share na rin natin sa groups. Yan. Okay, share natin sa groups. Okay. Yan. Okay, 31 million. Yan. Yan, okay. So, yung mga kaibigan, na-share ko na rin po sa group. Yan. Okay. Okay. Yan. So, mga kaibigan, no, tuloy na tayo. So, sa loob ng 6 na buwan ng 2025, ilang beses nang nag-abroad si Sara Duterte. Parang travel blogger, hindi vice-presidente. Wala nang ibang ginawa kundi bumiyahe habang napapabayaan ang tungkulin. Pero may gana pang humingi ng halos isang bilyong budget para sa 2026. Kita niyo mga kaibigan, no? May gana pa siyang humingi ng halos 1 bilyon ng budget kahit hindi naman siya nagtatrabaho, no? So, 3 times pumunta siya sa Netherlands. Ang daming pera, mga kaibigan, no? Pa-travel lang. Ang daming pera, hindi na nagtatrabaho, no? So, si Sara at si Paulo off to Netherlands. Ito nung March 13, 2025, ha? Mga kaibigan, no? Yung magkapatid. Yan. Pumunta po sila sa The Hague, mga kaibigan, sa ICC. Yung sims, no? Si Sara at si Paulo. At Vice President left Manila at 7:40 a.m. on Emirates flight bound to Amsterdam, according to her office. Yan. So, yan po mga kaibigan, ha? Pumunta po sila doon with Paulo Duterte. Pumunta po sila doon sa ICC. No? So, kasunod. Tignan natin yung kasunod. Okay. Tignan natin to. Yan. VP Sara back in the Netherlands to visit Dad Duterte. Amy in tow. So, ngayon naman mga kaibigan, itong May 29, 2025, ay bumalik na naman tuloy si Sara Duterte at ang kasama naman po niya, kanyang dala-dala ay si Amy. No? Si Amy naman po ang kanyang dinala. Vice President Sara Duterte is now in the Netherlands ahead of the impeachment trial against her. Yan. So, ito po mga kaibigan, itinataon po niya kapag papalapit na po ang schedule ng impeachment trial. Tinataon po niya na lumayas po ng Pilipinas at pumunta sa The Hague kapag malapit na po ang schedule ng kanyang impeachment. Ibig po sabihin, siya ay purposely umiiwas sa impeachment. Takot po siya, takot at nanginginig ang kanyang tuhod dahil ayaw po niya ng impeachment dahil alam niya na meron siyang kalalagyan. Diba? Okay, so, ano pa? Mga kaibigan, no? Okay. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands, si Vice President Sara Duterte. Sa isang online post ng former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, makikita ang bise sa nasabing lugar. Mayroon ding larawang ibinahagi ang isa sa taga-suporta ng kanilang pamilya na kasama niya si VP Sara sa The Hague. May caption pa ito na, "Welcome back, Vice President." Wala pang inilalabas na detalye ang tanggapan ng pangalawang Pangulo tungkol sa nasabing biyahe ni VP Duterte. So, kita niyo mga kaibigan, no? Ilang beses siya pumunta sa The Hague, mga kaibigan? 3 times, no? 3 times po siya. 3 times siya na pumunta sa The Hague, sa the Netherlands. Tapos, mga kaibigan, nag-travel din po siya sa Qatar. Sara Duterte meets with OFWs in Qatar ahead of Hague visit. Yan. So, pa-travel lang. Panira-nira, puri.
panira ng ating turismo, paninira ng ating administrasyon, pa-travel lang, hindi nagtatrabaho, pero kumukubra ng budget, sumisweldo, buwan-buwan, ang sarap ng buhay, Venus time, Inday. Yan, VP Duterte and personal trip to Malaysia as Senate acts on impeachment. Yan. So, yung mga kaibigan Vice President Sara Duterte and her family are going on a personal visit to Kuala Lumpur, Malaysia. Her office announced Tuesday. Yan. So, ayan naman mga kaibigan. Lumayas na naman po siya. Pumunta na naman po siya sa Malaysia. At ano bang ginagawa niya sa mga bansang yan? Malamang mga kaibigan ay kanya pong nililigawan para po sa interim release ng kanyang tatay. Pero, at the end of the day, bigo. Siya po ay isang malaking bigo dahil hindi po siya pinapaboran ng mga bansa na kanyang dinadramahan na sila ay mga biktima di umano ng Marcos administration. So, Inday Lustay po, si Inday Lustay ay isang napakalaking bigo. Diba? Yan. Okay, Erna Sigwa. Shout out watching from Saudi Riyadh. Yan. Hello, Erna Sigwa. Maraming salamat sa panunood, no? Diyan sa Saudi. Okay. Sabi ni Wilfredo de la Cruz, anong ginagawa ni Lisa sa Saudi Arabia? Actually, si Lisa Marcos ay nagpo-promote ng programa ng gobyerno sa Saudi Arabia, pinopromote niya doon. Hindi niyo pa ba alam kung ano ginagawa ni Lisa? So mamaya stay tuned kayo at mamaya ay ating pag-uusapan kung anong ginagawa ni Lisa, kasi out of topic tayo. So ito muna yung ating pinag-uusapan ngayon. So, yan nga mga kaibigan, pupuntang Malaysia, pupuntang Qatar, at ito naman, pupunta naman siya ng Australia. At yun mga kaibigan, alam nyo ba na ang Australia ay isa sa lugar na kung saan kinukonsidera ng Duterte para dito po ilagak itong si Rodrigo, si Mr. Duterte, para po sa interim release. Na sinasabi po nila nung una na ang Australia daw ang tutulong, tatanggap kay Mr. Duterte, sa tatay nila, para pag nagkaroon ng interim release. But later on, binawi po yan ni VP Sara kasi napahiya. Napahiya po siya kasi hindi po siya inayunan at hindi po siya pinagbigyan. Diba? Kaya later on, ay itinanggi po niya. Sabi niya, hindi naman daw sila humihingi ng favor sa Australia. Hindi naman daw nila kinukonsider ang Australia para paglagakan para kay Mr. Duterte sa interim release. Pero nung una pa lang sinasabi na niya yan. Kaya kitang-kita po at huling-huli ang kanyang pagsisinungaling. Diba? Sinungaling kasi siya. Diba? Sinungaling, no? Yan. Sinungaling po talaga. No? Okay. Okay, ano pa? So, mga kaibigan etong si VP Sara, pumupunta po siya sa ibang bansa para sa kanilang sariling interes. Interes ng mga Duterte, interes ng kanilang partido, interes niya, no? At pumupunta po siya sa ibang bansa, nanliligaw siya sa mga OFW, at kanya pong sinisiraan ang Marcos administration at kanya pong nililibak, kanya pong harap-harapan na binabastos ang Marcos administration. Gayong siya itong napakaraming mga dapat sagutin sa ating gobyerno, sa taong bayan, pero binabaliktad po niya, binabaliktad ni VP Sara Duterte. So, yan po ang kanilang ugali, mga Duterte. Ugali po talaga nila yan dahil aminado naman po sila, ang tatay niya, na magaling sila sa ganyan. Magaling sila magbintang, magaling sila magtanim ng mga ebidensya, magaling silang gumawa ng mga intriga, at magaling silang gumawa ng mga gawa-gawang kaso. Yan po mga kaibigan. Okay, ano pa? So, habang sinisiraan naman niya ang Kongreso, ang House of Representatives naman,
naiiwan dito sa Pilipinas at nagtatrabaho para sa bansa at suporta sa pamahalaan. Samantalang si Sara Duterte walang ginawa kundi gumala, walang silbi. May gana pang manghingi ng almost 1 billion na pondo sa 2026. Hindi na nga nagtatrabaho, may gana pang humingi ng budget na malaki. Yun po mga kaibigan, no? So, ano pa? So, yun nga po mga kaibigan, siya po, itong si VP Sara Duterte, ay missing in action sa serbisyo. Take note VP Sara Duterte, missing in action sa serbisyo. Aggressive sa budget. Diba? Magaling lang po siya sa budget, sa paghingi ng budget. Magaling lang po siya sa paggasta ng confidential funds. Pero missing in action. Nawawala tuwing may bagyo, tuwing may krisis. Yun po, si Inday Mustay. Pa? Make sense, mga kaibigan? Napatunayan naman natin yan may bagyo noon, no? Yung pumunta siya ng Germany na noon ng concert. Tapos nagkaroon na naman ng bagyo. Nasan siya? Pumunta siya kay Apo Wang-un, nagpatato. Tapos may bagyo na naman, mga kaibigan. Nasan siya? Pumunta siya ng Cebu, umatend ng kasal. Diba? So tuwing merong mga ganito, mga disaster, may mga bagyo, siya po ay nawawala. Parang takot siya, no? Parang meron siyang phobia at aalis niya ang kanyang sarili doon sa disaster-prone area, no? Nililigtas niya ang kanyang sarili doon sa may mga disaster. Parang takot po siya yata, no? Takot siya sa disaster, may phobia, o ayaw niyang mamatay. Diba? So, hindi po natin alam kung ano ang kanyang dahilan, bakit siya natatakot tuwing may disaster, siya ay umaalis. No? Yan. Okay, so, yun natin to. Pero mga kaibigan magaling siyang magpuna, pero hindi po niya nakikita ang kanyang sarili. Dapat ay punahin niya ang kanyang sarili kasi siya naman talaga ang may problema at hindi po ang Pangulong BBM. Diba? Okay. Tapos mga kaibigan, atin pong i-debunk, no? Yung pagiging, ito pong si VP Sara kasi mga kaibigan ay fake news peddler, no? So i-debunk natin. Fake news peddler po kasi siya mga kaibigan no? Naturingan na siya ay vice-presidente, pero siya po ay isang malaking fake news peddler, no? So, alam niyo ba mga kaibigan na sa isang hanapin natin yung fake news peddler po si VP Sara no? Nakakahiya nga po siya kasi ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong? Vice-presidente po siya pero fake news peddler. Nakakahiya, di ba? So, ito natin. Okay, hanapin po. Ano ang gagawin na mahal daw nila si Pangulong? Ano ka ba? Hindi naman kita pinapa-play. Okay. Hindi naman kita pinapa-play. Bakit ka play ng play dyan? Egot ka. Yan. Egot talaga to Hindi ko naman siya Ano ang gagawin na mahal? Kakainis to Play ng play Tanggalin nga kita dyan. Yan. Okay. Ito
Okay. Meron po kasi, guys, no? Dali, dito. Baka makita ko dito. Hindi ko makita sa Dali, dito. Dito. Baka makita ko dito. Sandali Okay. Ito yata yun, Ayan, ito. Sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Hindi na nila. So, yun mga kaibigan, si Sara Duterte po ay isang fake news peddler. So, ito po yung isa sa pinakalat niyang fake news na ayon daw sa police report, may nakita daw na mga nakakalat doon sa lamesa ng mga white powder na suspected na cocaine. Tapos namatay daw sa cocaine overdose si Tantoco, Tapos nandun daw yung presence ni Elisa sa scene nung nangyari daw yon, So ito po yung malaking fake news, ni Sara Duterte. Si Sara Duterte po ay pwede na nating bansagan as fake news peddler. Kasi vice-presidente siya. Supposed to be dapat maingat siya sa lahat ng kanyang mga binibitiwang salita. Dahil pangalawang siya kumbaga second to the highest official of the land. Pangalawa siya sa Pangulo. Pero nagsasalita siya ng mga news na hindi naman verified, mga news na mga gawa-gawa lang. So napatunayan po mga kaibigan na itong balitang ito ay gawa-gawa lang. So si Sara Duterte po ay isang fake news peddler, So ito po kaibigan, nakakalungkot dahil galing pa ito sa isang vice-presidente. Ay, sa bagay, wala naman tayong mahihita kasi talaga namang fake news peddler siya from the very start, So wala tayong mahihita sa kanya. So ito mga kaibigan, ito. Nagsalita na po yung nanay mismo, yung nanay po mismo ni Tantoco. Okay, basahin po natin yung sinabi ng nanay ni Tantoco, Ang sabi po ng nanay ni Pawi Tantoco, ang sabi po ay, "Good evening, Bilyonaryo and Miss Amy. I'm Dena Vargas Tantoco, mother of the deceased, Paulo V. Tantoco. Our son died last March 9, Manila time in LA, California, in the presence of his wife, Dina, who is the social secretary of the First Lady, Miss Lisa Marcos. He died in the hotel room where he and his wife was staying." So yan mga kaibigan magkaiba po ang hotel room o ang hotel mismo ni Tantoco at saka ang hotel ni F. Elisa, magkaiba po, Iba. Hindi po sila the same ng hotel, At sabi niya dito, yung nanay ni Tantoco, he joined his wife in the trip to be with her. The First Lady was not involved in any way with our son's death. The partial autopsy report is open for you to see. Nowhere did it say our son died of overdose. It had cocaine effect, accident, and heart disease. It's hard enough to lose a loved one, especially a son
who, as far as we know, did a lot of good, loves the poor, always caring and loving to his parents and his wife and children, was kind and compassionate and hardworking. It saddens me to see the news that reports to malign also the name of my husband's family business called Rustans. It's so visible to make news that is exciting and juicy to read, to be a politicized move to create more conflict in the warring factions of our government leaders. It saddens me that our son Pawi is being used to aggravate this conflict. Yan, so mga kaibigan, tama po yung sinasabi ni Atty. Claire Castro, no, na nagdadalamhati na nga yung nanay pagkatapos ganito pa yung ginawa, no? Ganito pa yung ginawa ng mga DDS, no? So, he did have cocaine in his body, as the autopsy say, but it was not an overdose, no? So, aminado ang nanay, ha, na may cocaine sa kanyang katawan, no? Pero, hindi naman daw overdose, no? So, it will publicly known, yes, our son used cocaine. And it did not come from the First Lady. So, hindi daw nanggaling sa First Lady at never na involved ang First Lady. It's unfortunate that this happened to our son. We love him very much for all the goodness he has done. To magnify the story with half-truths is not who I am as a person. I do accept the report. Nowhere did it say he died of overdose. It made me shed tears, not just for myself, but also for wife and his children, which you are hurting so much. I pray that you will be enlightened and spread life-giving news instead of dividing. God bless us all. Peace, love, light. So, mga kaibigan, kinorek na po ito ng Net25 eh. Yung Net25 po mismo ang nag-correct na isa pong DDS na media. At ang Net25 po mismo ang nagsabi, mga kaibigan, na peke nga, no? Yung pinapakalat po ng mga DDS, mga kaibigan, ay peke. Kasi dinagdagan po nila ito, no? Okay. Ang police report lang po ay hanggang doon lang po sa, ito lang under the Act, BHPD is not required to disclose its record, blah, 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 files compiled by any state or local agency for correctional law enforcement or licensing purposes, gov.code, may mga numbers dito, no, records sought in request field under this exemption and therefore will not be disclosed. However, BHPD is providing the following information in accordance with the Act. So ito crime, incident, death investigation, location of incident, 9876 Wilshire Boulevard, blah blah blah. Sa California to, no? Beverly Hilton. And reported date, March 8, 2025. Date, time of incident, March 8. So March 8, mga kaibigan, no? March 8 po siya na pumanaw, yung incident nito. March 8 siya pumanaw. And then, victim and age, Juan Paulo Tantoco, 44. Summary of the incident on Saturday, March 8, 2025, approximately 11:30 hours. Officers were dispatched to the Beverly Hilton hotel regarding the person not breathing, blah, 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 no? Mga kaibigan. So, in short, mga kaibigan, kung titignan nyo itong, itong post, no, ng Beverly Hills, mga kaibigan, yung police report, ay wala pong nakalagay na tungkol doon sa mga overdose daw ng cocaine, na nandun daw sa FNISA. So, ito po yung part, no? Ito, babasahin ko yung part na kanilang inilagay. Ito po yung part na yun. Ito. And the cause, ito po yung part na inilagay nila, ha, yung dinagdag po nila. And the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victims were summoned to BHPD for questioning. Wardina Arroyo, Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. So yan po yung part na kanilang idinagdag. So mga kaibigan, ang
isa po sa nag-correct nito na mali po yung ipinakalat ng DDS ay ang Net 25. Net 25 na Iglesia ni Cristo, nakakampi ng mga Duterte. Sila po mismo ang nag-correct nito. Diba? Kasi mga kaibigan, itong mga DDS, sanay na po sila sa pagkakalat ng pagkakalat po ng fake news, para lang masira nila ang Pangulo, para lang masabi nila na yung para lang ma-justify nila yung sinasabi nila na bangag. Pero kahit naman sa tignan, mga kaibigan, wala namang manifestation na bangag ang Pangulo. Pero sa idolo nila, in denial sila, mga kaibigan. Yung idolo nila, nakakatawa ha, kita nyo, nakakatawa kasi panay sila sa Pangulo natin ngayon, BBM, na bangag. Pero yung Pangulo nila, yung mga Duterte, yung talagang maraming manifestation na bangag. Talagang bangag na bangag. Kahit hindi mo tanungin, kahit hindi mo pa ipa-drug test, talagang bangag na bangag. Diba? O doon pa, ito i-cite ko sa inyo. Pamumuno ng tatay nila, Duterte, 30,000 ang sinugi ni JK. Sa pamumuno ni President Marcos, walang sinuchugi. Sino ngayon ang bangag? Duterte. Kasi ang bangag, mahilig pumatay ng tao. Tandaan nyo ang mga bangag, ang mga adik, yan ang mahilig pumatay ng tao. Diba? Ano pa? Mga Duterte, mga mainitin ng ulo. Palamura. Nanununtok. Diba? Katulad na lang ni Lokreng, nanununtok ng sheriff na nagtatrabaho lang naman. Yan ang mga bangag. Kitang-kita ang pagiging bangag. Ang Pangulo namin, Bongbong Marcos, super mabait. Super napakapasensyoso. Hindi ganyan ang bangag. Kasi ang bangag, hindi ka niyan sasantuhin. Kapag pinagsalitaan mo lang yan ng kahit na kaunti, papatulan ka niyan. Katulad ng mga Duterte, di ba? Pagsalitaan mo lang ng kaunti at talagang tatalakat ganyan. Papakidnap ka pa niyan, papatayin ka pa niyan. Diba? Ganyan po sila. Pero si Pangulong BBM ay masyado pong mahinahon. So wala po siyang manifestation ng pagkabangag. Matino ang isip niya, wala kang makikitang manifestation kahit kaunti na siya ay bangag. Samantalang ang mga Duterte, yan talaga mga bangag na bangag. Mamamatay tao. Bukod sa mamamatay tao, minumura ang Diyos. Bukod sa minumura ang Diyos, mga palaiyot. Mga palaiyot yan. Mahilig sa mga babae, kabit. May asawa na, may kabit pa, maraming mga girlfriend. Yan ang mga bangag. Diba? Yan ang mga bangag. So, ano pa? Hiwalay sa asawa. Ang pamilya, wasak. Ang pamilya, wasak ang pamilya ni Duterte. Yan ang bangag na bangag. Samantalang kay PBBM, ang pamilya niya ay intact na intact. Masayang pamilya. Mabait na tatay. Mabait na father sa kanyang mga anak. At mabait na Pangulo. Intact ang kanyang pamilya. Kasi hindi bangag. Samantalang ang Duterte nyo, bangag na bangag. Diba? Pinag-aagawan pa siya ngayon mga girlfriend niya. Marami kasing ganun. May asawa, may kabit, may mga girlfriend. Bangag na bangag. Yan ang talagang tunay na bangag na bangag. Kaya kung magsasalita kayo na bangag ang Pangulo namin, tingin-tingin muna kayo sa salamin. Dahil ang Pangulo ninyo at ang inyong mga idolong Duterte, maraming manifestation na sila ay talagang tunay na mga bangag. Diba? Ay, nasangkot pa nga sa drug smuggling diba? At ito pa. Pabulaanan nyo nga ito. Hindi ba kayo nagtataka na ang nagsampa ng kaso ni Duterte sa ICC ay si Trillanes? Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi binabanatan ni Sara Duterte si Trillanes?
Hindi ba kayo nagtataka? Bakit hindi binabanatan ni si Trillanes? Bakit ang binabanatan niya ay si PBBM at saka si Speaker Martin? Kasi takot si Sara kay Trillanes. Nanginginig ang tuhod ni Sara kay Trillanes dahil alam ni Trillanes ang lahat-lahat at merong matibay na ebidensya si Trillanes. Kita nyo, kasi kung titingnan natin dapat si Bibi Sara dito siya kay Trillanes magalit eh. Dapat yung ginigiba niya, pero hindi niya ginawa. Kasi nga, nag-try siya na gawin minsan, kaso, sinabi ni Trillanes, ganito kayo. Meron kayong bank accounts, na joint accounts ni Digong. Dito nilalagak yung mga drug money. Sami, naglalagak dyan. Pahiya ngayon si Sara. Pahiya siya. Alam ni Trillanes ang baho niya. Kaya kahit na dapat ay si Trillanes ang kanyang binabanatan dahil si Trillanes ang dahilan bakit nakakulong si Duterte dahil si Trillanes ang nagsampa ng kaso sa ICC. Dapat yun ang binabanatan ni Sara. Pero hindi niya magawang banatan dahil takot na takot si Sara kay Trillanes. Takot na takot si Sara kay Trillanes dahil alam niya na maraming bala si Trillanes laban sa kanya. At hindi niya pwedeng kantiin si Trillanes. Diba? Hindi ba kayo nagtataka, mga DDS? Bakit ang binabanatan ni Sara? Bakit kay PBBM siya galit? Samantalang ang nagsampa naman ang kaso noong 2017 ay si Trillanes. Bakit siya galit? Kay PBBM. Di ba dapat dito siya magalit kay Trillanes? Hindi niya magawang banataan si Trillanes kasi nga takot siya. Takot siya. Iniiwasan niyang banatan si Trillanes kasi nga, once nagalitin niya si Trillanes, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy na yan. Dahil maraming alam si Trillanes tungkol sa mga ginawa niya. Diba? Sige nga, hindi ba kayo nag-isip? Isip-isip mga DDS. Isip-isip. Oo nga, bakit nga kaya hindi binabanatan ni Sara Duterte si Trillanes? Bakit nga si PBBM ang sinisisi niya tungkol sa ICC? Gayong ang tatay niya mismo ang nagsabi, walang alam dito si Marcos. Diba? Yung tatay niya mismo ang nagsabi. Si Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi na walang alam dito si Marcos tungkol sa ICC. Pakita ko sa inyo, Ang tatay mismo niya ang nagsabi na walang alam si Marcos, tungkol sa ICC. Yan. Pakita ko sa inyo, Pakita ko sa inyo. Ito. Kung marami sa inyo ang wala pa ding national ID, malamang... Yan. Si Rodrigo Duterte mismo ang nagsabi na walang alam dito si Marcos. Hindi siya dapat ang sinisisi. Ba? Yeah. Saan ko ba yun pinost? Saan ko ba pinost yun? Hindi ko maalala kung saan ko pinost, kung sa Facebook o sa Facebook o sa Saan ko ba pinost yun? Sa Facebook ba o sa TikTok?
Dali, tingnan natin sa TikTok. Na yung sinabi mismo ni Duterte na walang alam si PBBM tungkol doon. Makita Ako, hindi ko makita. Saan ko ba nilagay yun? Hindi ko makita. Hindi ko makita. Ito. Marcos. Hindi rin daw siya humihingi ng tulong. Ito. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humihingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman Si Duterte na mismo ang nagsabi. Walang kinalaman si Mr. Marcos sa ICC. Ang may kinalaman dyan, si Trillanes, si Narisa, at yung iba pa ng mga Liberal Party, si Leila de Lima. Pero magtataka ka, bakit hindi yata pinupunterya ni Sara Duterte si Trillanes? Isa lang ang dahilan. Takot na takot siya at nanginginig siya sa takot kay Trillanes. Hindi niya pwedeng banggain si Trillanes dahil alam niya ang hawak ng mga ebidensya ni Trillanes. Sapul na sapul siya at katotohanan ang mga sinasabi ni Trillanes laban sa kanya. Kaya hindi niya magawang banatan si Trillanes. Kaya, binabanatan na lang niya ang Pangulo kasi ang Pangulo, alam niya na napakabait ng Pangulo napakabuting tao ng Pangulo Alam niya na hindi siya papatulan. Pero, pagdating kay Trillanes, alam niya papatulan siya niyan. At, maraming hawak yan. Mapapahiya siya talaga. Kaya kahit anong gawing pasabog ni Trillanes laban kay Sara Duterte at kay Rodrigo Duterte, walang ginagawang aksyon si Sara. At hindi man lang niya binabangga si Trillanes kasi takot na takot siya kay Trillanes. Diba? Yun guys, no? Yan ang totoo. That's the truth and nothing but the truth. Takot na takot po si Sara Duterte kay Trillanes dahil alam niya na marami pong bala si Trillanes. Diba? Yan ang dahilan. Yan. So mga kaibigan, tingnan po natin yung mga red flags ni Sara Duterte. Balik po natin mga kaibigan, just in case na nakakalimutan ng mga taong ito. Kaya dapat na, kung bakit dapat na matuloy ang trial, mga kaibigan. So, ito po yung mga red flags ni Sara Duterte. Commission on Audit remains one of the few institutions na hindi natatakot sa pangalawang Duterte. At ilang beses na red flag si Sara Duterte mula sa pagiging mayor ng Davao hanggang sa pagiging vice-presidente at bilang DepEd Secretary. In audit signs,
The red flag ay warning sign ng posibleng katiwalian at sa kaso ni Inday Sara, the red flags are not just occasional, they are systematic. Okay, as Mayor of Davao City 2016 to 2022, na eto mga kaibigan, 2.697 billion in confidential funds spending disproportionately large and lacking liquidation details. Tignan nyo ha, 2.697 billion. Oh. Tignan nyo ha, confidential funds yan, no? Spending in disproportionately large and lacking liquidation details. Ano pa? 188.8 million in removed or missing property, including donated vans from the Chinese embassy and an ambulance from Pitmaster Foundation. See? Ano pa? Isa pa, unrecorded vehicles not listed in city books despite having deeds of donation. So yan mga kaibigan, yun ang mga red flags ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa ng Davao. Ano pa? Pandemic relief goods, undocumented. No proof of expiry, tracking, storage, or distribution. What else? 199 million in COVID-19 aid procurement, unsupported by receipts or transaction records. Ano pa? 97 billion in doubtful and unreliable inventory balances lacking count or verification. What else? 486.3 billion in flag inventory accounts 2017. Ito ha, no validating documents submitted. Grabe no, laki niyan mga kaibigan. Ano pa? 69.5 million in infrastructure spending had no supporting papers or vouchers. Laki niyan. Ano pa? 13.6 million in school equipments and 476,000 in medicines, lack receipts, usage logs, and distribution proofs. So walang mga resibo, walang mga logs or distribution proof or whatsoever, wala pong ebidensya tungkol dito sa 13.6 million in school equipment na to at saka sa 476,000 in medicine, mga kaibigan, wala pong ebidensya, no? Kung saan ibinigay, kung bakit, kung kanino binigay, wala po, walang mga resibo, as in wala. Wala talaga. Ano pa? Nung Vice President naman po siya. Nung 2022 hanggang sa present, 125 million confidential funds spent in just 11 days in December 2022. HOR and netizens question its legality and speed. And then, 73 million disallowed by COA in 2024 due to missing documentation on rewards, furniture, and food aid. What else? 64.4 million in food packs, lack PARS and delivery records. Ano pa? 668,197 PPE procurement, violated procurement laws, missing key documents. Grabe, no? Ano pa? 16 million for 34 safe houses, spent in 10 days, flagged for excessive cost and unclear purpose. Grabe, no? Ano pa? 5.89 million in welfare goods, possibly ghost deliveries,
No clear documentation. What else? 53.5 million in satellite office leases, flag excessive rates, possible duplication. Ano pa? 150 million for livelihood aid but only 600,000 used. Pagbabago program implemented with no clear guidelines or delivery records. Ano pa? 164 million confidential fund 2023 flag spent on vague or unjustified items. Ano pa? Thousands of deficient liquidation receipts, unreadable, undated, or signed by fictitious names. As Secretary of Education, ano naman ang na-flag sa kanya? 246.13 million kept in unauthorized dormant bank accounts, violating treasury rules. Ano pa? Trust receipts and collections improperly retained, violating audit regulations. What else? 112 million in confidential funds lack itemized breakdown and proper justification. Ano pa? 112.5 million in confidential funds lack itemized breakdown and proper justification. Ano sabi ko na pala yan, no? Ano pa? 12.3 billion in unsettled COA notices, 10.1 billion in suspensions, 2.19 billion in disallowances, 7.4 million in charges. Grabe mga kaibigan, ang dami, bilyones to, no? Ano pa? 15.5 million in rewards funds for informants, backed only by military certificates, COA marked as unverifiable. Ano pa? Only 3% of DepEd's classrooms target completed in 2023, showing severe underperformance. Ano pa? Substandard construction and repairs projects flagged for poor quality and lacking inspection. What else? Thousands of undelivered laptops, part of underutilized digital education funds. What else? COA flagged DepEd after spending 1 billion on unusable digital system. Ano pa? Sara urged lawmakers to explain. Sara urged by lawmakers to explain 5.6 billion DepEd food wastage. Grabe. 5.6 billion na nasayang na mga pagkain para sa ating mga learners na sayang sa panahon ni VP Sara Duterte. 5.6 billion. Grabe mga kaibigan, ang ginagawa ng VP. Walang kwenta, no? So, target, no? Mga kaibigan, no? Yung mga target nila, hindi po nila nakukuha, mga kaibigan. Katulad na lang ng pagpapagawa ng mga classroom. Ilan lang ang nakakuha nila? 3%. Grabe, mga kaibigan. No? So, ito mga kaibigan, red flag po, no? The Duterte brand of governance as maraming red flag, mga kaibigan, na-flag po ng COA, mga kaibigan, no? Samantala, mga kaibigan, never ka pang nakakita ng red flag sa pamumuno, mga kaibigan, no? Sa mga budget ni Speaker Martin Romualdez. Never ka pang nakakita ng red flag. Ever since, mga kaibigan, si Speaker Martin Romualdez, nung siya ay naging politiko, never kang nakakita na merong red flag si Speaker Martin Romualdez. Guys, politiko na siya noon pa, di ba? Panahon pa noon ni Digong. Wala pa nga si Digong, politiko na siya eh. Speaker Martin Romualdez. Pero, wala kang makikitang red flag. Si PBBM din. Kita mo naman si PBBM. Naging vice-gov, naging governor, naging congressman, naging senator. Pero wala kang makikitang red flag kay PBBM.
Malinis po ang record ng Romualdez at ng Marcos. Malinis ang record ni Speaker Martin Romualdez at saka ni PBBM. Malinis ang record. Samantalang ang mga Duterte, puro red flags. Ang kanilang pamumuno ay punong-puno ng red flags. Mga kababayan, yan po ang katotohanan na ayaw tanggapin ng mga DDS. Diba? Yan po ang katotohanan. Kasi ang mga Duterte, mas pinipili po nila ang magnakaw sa kaba ng bayan kaysa maglingkod ng tama. Samantalang ating Pangulo, mas pinipili ng Pangulo natin ang lingkod sa bayan kaysa magnakaw. Dahil ang Pangulo natin, mayaman na yan eh. Mayaman na sila dati. Hindi na niya kailangan magnakaw. Samantalang ang mga Duterte, hindi naman sila mayaman eh. Magtataka ka, bakit ngayon may pera sila? Kasi dahil yan sa kanilang pagnanakaw. The worst president ever is Duterte. Walang nagawa sa ekonomiya. Walang nagawa. Hindi niya napaunlad. Ang bigas sa panahon ni Duterte, 85 pesos pataas. Ang gasolina sa panahon ni Duterte, 75, 85, umabot pa almost 100. Ang mga bilihin sa panahon ni Duterte, ang mamahal. Wala kang makitang mura. Puro mahal. Ano pa? Pagdating sa build. 119 ang pinangako, ang tinapos 12. 12 only. 119 build, pinangako 12 lang ang tinapos. Kahit yung mga train na sabi ng China ay papagawa, mga kaibigan, binudol pa nila si Duterte. Hindi nila pinagawa ang train at hindi po natuloy yung mga proyekto na yan. Ngayon mga kaibigan, sino ang gumawa? Ang Marcos administration. Naghanap ang Marcos administration ng magpupondo sa mga train na yan at yun nga, nakakita sila, Japan po, no? At sinimulan. At mga kaibigan, marami na po ang nagagawa sa ating Metro Manila subway at mga train, mga kaibigan. Kaya nga ang ating Pangulong BBM, siya po ngayon ang tinaguriang the father of railways. Ang ating Pangulong BBM. Kasi sa kanyang kapanahunan ngayon, boom na boom. Ang mga railways, yung mga train ay talaga namang boom na boom. Inumpisahan, tuloy-tuloy, at malapit na matapos ang marami. MRT7 nga, malapit na nating magamit. MRT7, di ba? Ganyan po kagaling ang ating Pangulong BBM. Kaya nga wala po silang maibatoy kung, here follicle test. Bah, patunayan nyo muna. Di ba sabi gano'n? Kung ikaw ang nagbibintang, ikaw ang magpatunay. Hindi naman po pwede yung, oy, pinagbibintangan kita, adik ka. Patunayan mong adik ka. Hindi pwede yun. Kung sasabihin nyo na adik ang presidente, patunayan nyo na adik siya. Yun. Hindi yung, ay, adik ka. Magpa-hair follicle test ka para mapatunayan na adik ka. Oh, hindi yun. Kailangan patunayan nyo muna na totoong binibintang nyo. Kasi unang-una sa lahat, ang Pangulo natin, 2 beses na siya na nagpa-drug test. At nag-testify pa ang St. Luke's na ito ay totoo. Nag-testify din ang PNP na ito ay totoo. Pero ayaw niyong maniwala. Kaya, at saka isa pa, ang presidente natin ay hindi na tumatakbo. Siya ay Pangulo na ng Pilipinas. Marami siyang ginagawa. Wala siyang panahon sa pamumulitika. Wala siyang panahon sa mga nonsense na katulad niyo at katulad ni VP Sara Duterte. Ang Pangulo natin, hindi niya pagtutulan ng pansin ang mga nonsense na katulad niyo, ng mga bobo, ng mga tanga at walang alam na DDS. Pangulo namin ay matalino at hindi niya siya bababa sa inyong level para pagbigyan kayo dahil kayo ay mga tanga, mga bobo at mga walang alam. Diba? Yan. So ano pa mga kaibigan? Okay. So ito pa, only 3% of